Kung meron kayong mga inaantay na progress regarding sa inyong kabuhayan mga kapiksi, mararamdaman nyo yan ngayong buwan ng April to May, ngayong new moon season. Especially kung let's say for example, benta ka ng benta, marketing ka ng marketing, ganyan. Kunwari, nasa online selling ka, tas market ka ng market, pero for the longest time, hindi mo napapansin na dumadami yung customer mo. Pero nag-persist ka, no? You will see evidence. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Capricorn. Ito yung Moon energy mga Kapixie. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Capricorn. Ito guys. So, Capricorn, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang mga Kapixie. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, yung new moon ngayong March guys, or April ay sa April 8. And then yung next new moon naman ay sa May 7 mga Kapixie. So, ang reading na to ay para sa period na yan. So, tingnan natin yung strongest energies guys para ngayong season na to. Wow. So, for some of you guys, no, this is both negative and positive mga Kapixie. Ito'y, parang for some of you, may mga sufferings na mag-e-end mga Kapixie, especially yung pagiging overthinker nyo guys, no. For some of you, probably nagkakaroon kayo ng problema because, or parang medyo na-stress yung iba sa inyo kasi you tend to overthink negatively. Ibig sabihin, mahilig kayong mag-isip, no? Mag-exage na mga iniisip nyo negatively, hindi positively. So, hindi siya nakakatulong sa inyo. Pero, this is probably because of some sadness na na-experience nyo. Parang bugso ng emosyon. Pero guys, you have to understand na yung emosyon, palagi lang yan sumusunod sa pattern of thoughts, okay? Kapag negative yung iniisip mo, syempre negative din yung mararamdaman mo, and then kapag positive naman yung iniisip mo, positive yung nararamdaman mo. Pero yung iba sa inyo guys, parang medyo nagigising na kayo, nagkakaroon kayo ng wake up call na bakit ko ba to iniisip? Wala naman ako napapala dito. Okay? And doon natin nakikita na nagkakaroon ng pagbabago or changes sa pattern of thoughts nyo mga Kapixie. And kapag ka nagkaroon ng changes sa pattern of thoughts nyo, magbabago yung habits nyo, magbabago yung perception nyo, doon na unti-unting magbabago yung physical reality mo mga Kapixie. Hindi naman yan instant guys, no? Meron kasi ibang nagko-comment dyan sa comment section na puro na lang positive, blessing, pero hindi naman dumadating sa kanila. Of course guys, kahit na anong positive ng reading, kung hindi ka naman align sa reading, sa energy ng reading, at saka hindi mo naman ina-align yung pattern of thoughts mo, no? Hindi rin magbabago yung buhay mo. So your life will not change unless you change first. You change you first. Ikaw muna yung magbabago bago magbago yung buhay mo. Kahit nag-gaano ka positive ng reading nyo, pero kung hindi nyo naman tinutulungan yung sarili nyo para maging positive or para magbago, your life will not change as well mga Kapixie. Okay? Pero nakikita natin dito guys na for some of you, parang kayo na yung mismong nagkakaroon ng disiplina na magbago mga Kapixie. Angel number 333 guys, tsaka angel number 666, i-check yung ibig sabihin yan, baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga gabay. For some of you guys, nakikita natin na when it comes to relationship, merong ex na magbabalik,
For some of you, pwedeng kayo magkaroon ng some kind of reconciliation. Especially kung nagkaroon kayo ng issue regarding sa third party, mga kapiksi. Okay? Kung nagkaroon kayo ng issue sa third party in the past ng person mo, pwede kayo magkabate, not necessarily magkabalikan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi naman kayo naghiwalay, no? Pero nagkalabuan lang kayo dahil sa third party. Pero nakikita natin na magkakaroon ng sincerity. Sincere approach, no? I-approach ka ng person mo, magsasorry ito sa'yo and hihingi ng another chance para maituloy yung inyong relationship, mga kapiksi. For some of you naman guys, if meron kayong mga inaantay na update or progress, no? Hindi progress, yan. Kung meron kayong mga inaantay na progress regarding sa inyong kabuhayan, mga kapiksi, mararamdaman nyo yan ngayong buwan ng April to May, ngayong no moon season, especially kung let's say for example, benta ka ng benta, marketing ka ng marketing, ganyan, kunwari nasa online selling ka, tas market ka ng market, pero for the longest time hindi mo napapansin na dumadami yung customer mo, pero nag-persist ka, no? You will see evidence, guys. You will see result na unti-unting dumadami yung mga kliyente mo, yung mga customers mo. So, unti-unting ka nagkakaroon ng progress pagdating sa iyong finances, mga kapiksi. Alright? So, tingnan pa natin. Mayroon ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, parang wow. So, for some of you guys, parang meron kayong secret admirer. Merong humahanga sa inyo, guys. For some of you, kung kayo ay mga single, pwedeng magkaroon ng tawag dito, revelation. Confession, yun. Pwedeng magkaroon ng confession, no? Sa inyo, mga kapiksi. And for some of you naman, parang if mga parents na kayo, guys, parang ang focus ng attention nyo right now is yung mga anak nyo. Parang medyo sensitive kayo sa kanila, medyo tututukan nyo sila ngayon nowadays, mga kapiksi, especially kung mga elementary, high school, ganyan, parang meron silang kailangan na some sort of guidance, and nandyan kayo para sa kanila, Capricorn. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Yung mga positive energies dito, guys, yung sa love reading, reconciliation. So, i-mind nyo yan, guys. Mind, reconciliation, mind, apology. Pwede kayo makinig, guys, ng ating pampakonsensya subliminal, no? Kung nag-aantay kayo ng apology from your person. And itong mga progress din sa iyong kabuhayan, i-mind mo rin yan, mind, progress sa kabuhayan, ganyan. Kasi yan yung mga, at saka yung confession of love, no? Kung kayo ay single, mga kapiksi. Okay? So, yun yung mga positive na energies na nakita natin for you, Capricorn. I-highlight natin yung positive, guys. Buno tayo dito ng no moon message for you. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman, guys. Ngayon, 2024, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, Capricorn, no, dahil ngayong buwan ng April, meron tayong promo, guys. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys, until April 30. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda ng course na yan and sayang yung discount, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ito yung full moon or new moon message para sa inyo, guys. It's time to release negativity. And ito, guys, ay naaayon talaga sa inyo, guys, kasi nakikita natin na for some of you, sabi ko nga kanina, di ba, nagkakaroon ng changes sa inyo. Parang kayo na mismo yung nagkakaroon ng disiplina to stop overthinking negatively, kasi nga yung iba sa inyo parang sobrang nega kayong mag-isip, no, Capricorn, nag-overthink kayo, kaya negative din yung na-experience nyo sa buhay. Pero right now, parang nagkakaroon kayo ng disiplina to change the pattern of your thoughts para magbago din yung experience nyo sa buhay, mga kapiksi. So, ituloy-tuloy nyo lang yan, guys, kasi hindi naman yan madalian. Unti-unti yan, i-develop nyo lang yung habit, no? Doon yun magsisimula, mga kapiksi. Attune to the moon, guys. Emote, it's all better out than in. So, ibig sabihin, ilabas nyo lang, mga kapiksi. Cry if you must, no? Kung kailangan nyong umiyak, para mailabas nyo yung lahat ng saloobin nyo, mga kapiksi. Sometimes, mas maganda, guys, yung, let's say, for example, minsan kasi, diba, parang kausap tayo ng kausap sa mga friends natin, nag-iingat tayo ng problema sa kanila, pero sometimes, yung listener din, sa kabilang side, naninega din sila. So, na-absorb din nila, and kawawa din naman sila. So, I suggest na kung gusto nyong umiyak, pwede kayo mag-pray, mga kapiksi. Kausapin nyo si God, kausapin nyo si Lord, mga kapiksi, and then doon nyo ibuhos lahat as if you are talking to your friend, no? Or to your family. Kung nahihirapan kayong maglabas sa ibang tao, mga kapiksi, okay? Mas magaan yun sa pakiramdam, mga kapiksi. Alright? It's all better out than in. Ilabas nyo lang, guys. Huwag nyong pigilan. It's time to move from living fearfully to living joyfully, mga kapiksi. So, sabi ko nga, guys, accentuate the positive, eliminate the negative, no? Make it a habit, mga kapiksi. If napapansin nyo, kailangan yung mental diet nyo, guys, alerto kayo palagi. Kung napapansin nyo na negative na yung nararamdaman nyo, hindi na maganda, tanungin nyo agad yung sarili nyo, what am I thinking? Anong iniisip ko? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Okay? And then, the moment you ask that, syempre, maanis, pangit pala yung iniisip ko. Anong mapapala ko pag iniisip ko to? Makakatulong ba to sa akin? Diba? So, most often than not, no ang sagot. So, ask yourself, bakit ko ito iniisip kung magsasuffer ako? Diba? So, para magkaroon kayo ng awareness and disiplina na tigilan yung pagiging nega nyo, mga kapiksi. Alright? Grudges are toxic, mga kapiksi. Let something go. Okay? So, yung mga grudges, yan yan, itong mga negativities na to, mga negative emotions, grudges, anger, hatred, resentment, ay mga reklamo, complaints, stress, worries, anxieties, lahat yan, mga kanagahan sa buhay, mga kapiksi. Excuse me. Kailangan natin i-release yan, guys, kasi hindi yan makakatulong sa atin. It will drag us down, no? Ihilahin tayo niyan, mga kapiksi. So, alisin natin yan to avoid our sufferings, mga kapiksi. And for some of you, end of an argument, closure, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Capricorn, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, no? Pakinggan nyo, guys, para talaga maging ma-asenso kayo ngayon 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.